tayo dahil lang pinag-uusapan natin si Inday Sara. Ito. Tanginan yan. Mantakin mo, namatayan ka na ng vlogger. Yung vlogger mo na namatay, grabe yun kung makapangmura sa mga Duterte. May nagbabayad daw ng 2.5 billion, tig 2 million, 2.5 million daw. Tag 250,000 ba? Tag 500,000 yung mga vlogger. Si Boss Toyo, middleman yan ng mga vlogger. Ang dami, binayaran nyo na pati mainstream media. Nakita nyo yung mainstream media ngayon? Puro si Mima Alicia. Putang ina niyan. Nakita nyo? Grabe ang mainstream media. Grabe ang bayaran dyan sa mainstream media. Ginawa mo na lahat bongbong pero hindi pa rin sapat. Ang dami nyong pinaikot na pera para pabunguhin yung mga pangalan ninyo. Sabi ko sa inyo, alam mo, yung bagoong, putsang ina yan, hindi yan magiging amoy eternity. Cool waters. Ano ba yung mga mababangong pabango? Yung mga mababangong pagabango na mga yung normal na pabango lang mga CK1, CKB. Yung mga Dolce & Gabbana, Light Blue, ganyan. Yung mga Hugo Boss na mga pabango, Kahit na anong gawin mo, Bongbong Marcos, putang ina yung bagoong, hindi yan magiging ganun ang amoy. Yung Subadge ng Dior, yan yung. Hindi yan magiging ganun kasi bagoong yan eh. Bagoong yan. So ang ibig sabihin, Bongbong Marcos, putsang inang yan, yung pera ng mga kinulimbat ninyo para pabanguhin yung mga pangalan nyo, walang silbi. Sana isunod mo na lang sa tumbong mo yan. Walang hiya kayo. So ngayon, kahit na anong gawin ni Bongbong Marcos, ito pa rin ang kanyang kinahinatnan. Mas malamig pa sa bangkay yung kanyang kasikatan. Ito yung araw na hindi na sumisikat. Ito yung kahit anong pilit niya, gumising sa umaga, hindi na sumisikat talaga yung araw niya. Ito, pakinggan natin tong balita na to. Ayan congressman, lahat-lahat, impeachment and all. Pero, ganito pa rin ang resulta. Pasok. Ang satisfaction ratings ng Pangulo noong nakaraang buwan base sa pinakabagong survey. Si VP Sara Duterte naman na nahaharap sa impeachment trial, mataas din ang ratings. Sagot naman dyan ng prosekusyon, walang kinalaman yan sa impeachment dahil hindi naman ito popularity contest. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel. Ayun daw. Hindi daw popularity contest to. Kung hindi popularity contest, yung impeachment, di sana sa korte nyo sinampa. Sinampa nyo dyan. Sa Senado. Political stage. Tapos gusto nyo sabihin na hindi ito pasikatan. Gago ka ba? Para mong sinasabi na ang sarap-sarap sa Jollibee. Ang mura ng pagkain sa Jollibee, masaya yung mga kabataan sa Jollibee. Sikat na sikat ang Jollibee. Pero gusto mong ipasara yung Jollibee. Wala lang. Kasi maka-McDonald ka. Kaya mas gusto mo yung McDo. Ayaw nga ng mga Pilipino sa McDo. Kasi nga, dun sila sa bida ang saya. Dun sila sa masarap ang spaghetti matamis. Doon sila sa ang manok ay niluluto sa mantika ng hippopotamus, ganun. So pinipilit mo na ipasara etong Jollibee, tapos pinipilit mo na si McDo ang mamayani. Hindi pwede, mas masarap sa dalawang yan yung Waxis. Ano yung Waxis? Ang sarap nun. Pag nagpunta kayo dyan sa Davao, sa may airport, dumaan kayo dun sa Waxis, magbabago ang tingin nyo sa fast food. Itong Waxis ang fast food na mas parang 5-star. Michelin star. Boss Dada 5-star. Recommended 'yun. Totoo. Ang sarap ng mga pagkain doon. Yung mga pagkain na hindi ino-offer ng Jollibee, McDo, KFC, nandun. Mantakin mo yung pagkain na meron sa Chowking at pagkain na meron sa Jollibee. Pagkain na meron sa McDo,
sa KFC at sa Wendy's. Nando doon sa iisang restaurant. Hindi mo na kailangan lumipat. Lahat, kung anong gusto mo kayo, gusto mo kumain ng biskotso. Meron din sila doon. Lahat, dilis. O anong gusto? Mani na hubad, mani na may damit, nando doon lahat. O ibang klase ang waxes na yan. Okay. Pero yun yung sinasabi ko, na hindi mo pwedeng ipilit na yung pinakasikat, sirain mo dahil lang may gusto kang kandidato. Pwedeng ganun. Game. Lili. Aray. Saklap. -7. +31. Ay, ano lang pala siya, 27 lang yata si Inday, naging 20. Sabi ko 50 plus, hindi pala 50 plus. Papunta na dun. Wait lang kayo. By 2027, pag si Inday Sara hindi na impeach ngayon, itong 31 na to, wala na. And alam naman natin itong 31 na to is not the real number. This is dinugas na numero pa yan. Ako, alam ko to, at least mga 80% ito. At least. Oo. Give or take, mga 80% yan. 31 malabo. Ito kay Bongbong, -7. Putang ina, hindi yan. -1,000 yan. Kumbaga yung di ba? Ito yung Earth, yung bilog. Oo. Yan, di ba? Yung survey ni Bongbong, nandoon sa pinakadulo, tumagos pa, pumunta pa sa ibabaw, tumagos pa ulit. Parang alam niyo yung pagka umapak kayo dun sa sa timbangan na umiikot, putang ina, mga 5 ikot. Ganun ka bobo yan. -27 na yan si BBM regardless, negative. Ibig sabihin nga, ito social weather station, ano pa yan rigged yan. Yun yung natin yun yung sinasabi natin na itong na to, itong -7 ni Bongbong, wala pa yan, wala yan. Sigurado ako mas mababa pa yan. With all the money that they're spending para mapabango sila, Inday Sara is still at 31%. Hindi pa masyado nagpapa-interview si Inday. Hindi pa masyadong lumalabas si Inday sa mga media interview. Di ba? Hindi pa masyadong nagva-vlog si Inday, 31 na. What if si Inday full on araw-araw nagpa-interview? What if si Inday nag-guest sa Banateros araw-araw? What if yung show ni Inday, ni Banat Bay at ni Boss Dada na ibalik ang tapang at malasakit, linggo-linggo, meron kaming binabanatan doon 3. Imaginein mo this 31%. Baka lumagpas yan, baka umabot yan hanggang Kalawakan. Di ba? Ito ang pinakamasaklap na pagkakataon ng mga congressman, ng mga dilawan, ng mga loyalistang tanga, yung mga abogadong mga bobo, si Falsis, yung isang Del Rosario na abogadong tanga rin. Saka kung sino-sino pang mga bobo na mga nagko-content against kay Inday Sara. Imagine, ganito kami ka-effective na nagko-content kay Bongbong Marcos. Kasi si Bongbong, -7. So, Banateros, effective. Kasi yung aming ine-expose na tao, sinasabi namin kung gaano katarantado, naniniwala tao. Kay Falsis, kay Hedarian, at saka kung sino-sino pa mga bobo, yung isa namatay pa. May naniniwala sa kanila? Wala. Bakit? Si Inday Sara, sikat na sikat pa rin. Araw-araw minumula na si Inday. PI Inday, PI Inday, PI Inday. Putsang ina. Ang mura nila kay Inday sa isang araw, siguro umaabot ng 1 milyon. Sa 5 tao, ang mura nila kay Inday. Pero, kita mo. Ayan. Mataas pa din. Sila Llamas, nagsama-sama lahat dyan. Tama ka dyan. Ilagay nyo yung mga pangalan dyan ng mga nagmumura at naninira kay Inday. Ibig sabihin, itong mga tao na ito, salita lang sila ng salita, pero, putya, yung mga missile nila, supot lahat. Hindi effective. Kaming mga Banateros, di ba? Binabayaran ba kami ng mga Duterte? Hindi. Meron ba kaming sweldo kahit kanino sa mga politiko? Wala. Pero pag bumanat kami doon sa mga politiko na magnanakaw, napapahiya. Nanggigigil. Kaya anong nangyayari? Didemanda kami. Ang rating ni Bongbong is at -27. Ibig sabihin, effective ang Banateros. Banateros kunin nyo. Sino-sino mga kinukuha nyo, mga bobo naman yan. Lumalabas lang sa TV, akala nyo mga sikat siya, wala naman nakikinig sa kanila. Kami, dito lang kami lumalabas, tsaka sa SMNI, pero kita nyo naman ang effect natin. Kita ninyo ang effect natin sa survey ni Bongbong. Dahil yan sa inyo, na mga nagla-like, nagsishare ng mga ganitong klase ng mga content.
O kaya ganyan, na-expose, nalalaman ng taong bayan kung gaano ka-incompetent etong presidente na ito. O, hindi ba? Pasok. -7 o neutral ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo, tumaas pa rin. Habang si Vice President Sara Duterte, +31 o good ang rating. Base yan sa survey ng Social Weather Station o SWS sa 1,200 respondents mula June 20 hanggang June 29. Nauna nang sinabi ng Malacanang na bumaba man o tumaas ang score, sa isang bagay lang daw nakafocus si PBBM. Sa isang bagay lang daw nakapokus si PBBM. Tumaas, bumaba ang survey, nakapokus sa isang bagay. Ano yung nakapokus? Lagay nyo nga dyan sa comment section, babasahin ko. Sa isang bagay lang daw nakapokus si BBM. Saan? Lagay mo dyan, bilis. Para sa akin, sa isang bagay lang nakapokus si BBM. Saan? Sa lakas ng kanyang tama. Doon lang siya nakapokus. Pangalawa, dalawang bagay lang pala focus niya. Pangalawa, magnakaw. Ayan, nakalagay na dyan. Magnakaw, droga, coke. Sige, lagay nyo dyan kung saan nakapokus. Tumaas o bumaba ang survey, saan nakapokus. Lagay nyo dyan. Basahin natin, bilis. Sabi ni Wilmar, nag-download daw ng video, post daw agad sa reel. Sige, okay lang yan. Nakapokus daw, sabi ni Paring Pinoy, sa dayaan, sa bato, impeachment, pagnanakaw, pera, pulburon. Ano pa, pagsinghot. Nakapokus sa pagnanakaw, pulburon, sa tubig. Grabe naman to si Putragis talaga. Mahilig talaga to sa malaki. Magnakaw, focus sa singhot. Kita mo, tao na mismo nagsasabi. Ako nagsabi. Meron ako sarili ko, sinabi ko kanina. Pero ayan, pagngiwi. Batak daw, nakapokus sa magnakaw, sa coke, pag-aadik. Diba? Tao. Na brainwash ba nila Falsisto tsaka nila Haydarian to mga ito? Highest paid tambay. Oo nga, no? Ang laki ng sweldo nito para tumambay, no? Para mag-focus daw sa amin, mag-alaman, no? Corruption. Doon lang daw nakafocus. Ano pa sabi ni Claire? Ang Pangulo ay hindi po apektado ng numero. Hindi talaga siya apektado, sabog eh. Sabog. Ito sabi naman nung ate yan. Hindi ako nagsabi niyan. Hindi yan sabi nung ate, bata pa daw na yung batak na yun. Pero yan kasi ang isang quality ng bogsa. Alam mo kung walang pake. Walang pake kung anong sabihin ng mga tao sa paligid. Kahit sabihin mong basama ang bumatak, babatak yan. Kahit nasabihin mo na ganito, ang babatak yan. Kahit walang pera, babatak yan. Magnanakaw yan para makabatak lang. Kahit nasabihin mong ganito, hindi, babatak pa rin yan. Walang paki yan. Kahit na makita mo hindi naliligo kakabatak, babatak pa rin yan. Pag sinabi mo mabaho, hindi. Sa isip ko mabango ako, babatak ako. Ganun ang utak ng mga yan. Kaya talagang hindi siya apektado, tsaka maapektuhan ka pa ba? Isa lang naman ang may epekto sa kanya epekto. Droga lang naman ang may epekto sa kanya. Pero yung saloobin ng tao, yung hinanakit ng tao, pagtaas ng presyo ng bilihin, ng kuryente at ng kung ano-ano, wala yan sa kanya. Wala yan sa kanya. Kaya nga pag nagtanong ka sa PNP, mataas ang crime rate, hindi mababa. Magtanong ka kay Bongbong, kamusta ang ekonomiya natin? Galing ako ng Singapore. Galing ako ng ganitong lugar. Ang dami kong naiuwing investment. Makikinabang ang mga Pilipino. Tapos biglang mamimigay ng ayuda. Kung ano yung sinasabi niya, iba yung resulta. Ganyan kapag ka-addict. Pag tiningnan ng addict ang sarili niya, sa salamin, poging-pogi yan siya. Basta sabog yan. Tangina siya ang pinaka-pogi sa mundo kahit bulok-bulok na ngipin yan. Dumudugo na yung ngipin yan. Kahit na nanlilimahid at nanlalagkit na siya at basa na yung kilikili niya. Hindi niya alam yun. Kasi nga, ang importante sa kanya, yung amats niya at saka yung tingin niya sa sarili niya. Ganun yun. Ganyan ang mga addictus. Tumaas yan, bumaba yan. Tumaas yan, bumaba yan. Mataas ang tama niyan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Yun yung pinaka-nakakatawa lagi. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Pag hinanapan mo ng resulta, wala. Anong tinrabaho? Hangin. Ayan yung tao na nagpupukpok ng martilyo ng walang hawak na pako at saka martilyo. Yan yung tao na nangingisda na wala namang pangbingwit.
Ang matindi, ito yung tao na nagtatanim na wala namang binhi na inilulubog sa lupa. Ganito katindi to. Ito yung nangungutang na inililista sa tubig. Gantong klasing tao ito. Trabaho daw siya ng trabaho, pero wala naman siyang ginagawa. Trabaho daw siya ng trabaho, pero pag tinanong mo, nararamdaman mo na ba yung trabaho niya? Wala. Hindi. Ito lang yung nagtatrabaho na hindi pagod. Sabi nga nila, highest paid tambay eh. Na pinangunahan ng Pangulo ang graduation ceremony ng sinaghirang class Pinangunahan mo na naman yung graduation ceremony, hindi ka naman gumraduate. Dapat yung mga gumraduate lang, yung mga nagbibigay ng speech sa mga gumraduate, putsang ina, mantakin magbibigay ka ng speech, di ka naman gumraduate. Anong may bibigay mong payo sa kanila, hindi ka naman successful. of 2026 sa Philippine Merchant Marine Academy o PMMA. Tiniyak niya na prioridad ang kaligtasan ng marinong Pinoy. Sa gitna ito ng patuloy na tensyon sa Middle East kung saan nasa 3,000 Pinoy seafarers ang stranded pa rin sa Strait of Hormuz. Sabi niya, pinangangalagaan daw niya ang mga marino. Pag tinanong mo kung papaano, basta. Hindi niya alam. Basta ginawa lang niya yun. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. Titiyakin din ni PBBM na dekalidad ang maritime education sa bansa para hindi malagay sa alanganin ang trabaho ng Pinoy seafarers. Habang abala sa trabaho ang Pangulo, si Vice President sa Habang abala ang Pangulo sa trabaho, putyang inang trabaho niya, mag-speech. Si Inday na naman. Habang abala ang Pangulo sa trabaho, si Inday, ano ginagawa? Sara Duterte naman nahaharap sa impeachment trial. Kahit mataas sa survey, hindi raw matitinag ang House Prosecution Panel. Siyempre, hindi matitinag ang House Prosecution Panel hanggat mataas ang survey ni Inday. Oo, kasi kailangan mapababa nila. Yun yung talaga yung assignment nila kay Bongbong na nagfe-fail sila. They've been failing to pull Inday Sara down. Actually, may konting success naman sila. Kasi kahit papaano, from ilang milyon? Sabihin na natin, from 85% na approval rating na legit ni Inday, kahit pa paano may mga 5% silang na-convert. Kaya 80 na lang. So kahit pa paano, they are scratching the surface. Mary Zito, dyan sa Amerika, salamat. Meron silang na-scratch na surface. But, barely, makapenetrate sila sa popularity ni Inday Sara. Never. Malabo. Suntok sa buwan. Dahil hindi naman popularity contest ang usapin ng accountability o pananagutan. Congratulations dahil mataas po yung Sakit. Congratulations daw for the first time. For the first time, si Kokey, in-acknowledge din niya. Nasikat si Inday Sara, popular si Inday Sara despite the effort, money, media mileage. Putang inan tong tao na to, nabulok na nga yung laway nito, kaka-interview sa mga media. Mayat-maya sinisiraan si Inday Sara. Pero ang taas pa rin ng kanyang rating. So, sabi niya, congratulations. So, concede ka na ba? Hindi susuko yan. Alam niya kasi na pagdating ng 2028, putang ina, mga ngayayat siya. Oo, mga ngayayat yan, magmumukhang walang kain na pagong yan. Pag naging presidente si Inday Sara, Rod 2181, salamat sa iyo Rod 2181 kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin. Paano nyo nga siya mapapanagot kung wala namang maniniwala sa inyo? Paano nyo nga siya mapapanagot kung mismong yung mga taong bayan na nirepresent ninyo, gusto siya? So wala. Sabi nga ni Chori you can never put a good woman down. Tugon tungkol dyan ang kampo ni VP Sara.
Pero sa Facebook page ng Bise, nag-post siya ng litrato ng kanyang pagbisita sa isang eskwelahan sa Lanao del Norte nung nakaraang Ang ganda ni Inday, no? Putang na, nakakainis. Alam mo, nakakainis talaga. Nakakainis. Kasi, ganito kaganda. Pucha, sabi nga nito in this bloodbath, I will be, ano ba yung term na ginamit niya? Oo, I will be bludgeoned. I will be bludgeoned, bloodied, but unbowed. Bludgeoned na yan. Bloodied na yan. Pero, kita mo, ang ganda. Di ba? Ganda babae. Maayos, malinis, mabango. Simple lang ang damit. Anong damit? Polo shirt lang. Mayroong Hindi na kailangan niya ng mga mamahalin na mga damit katulad ng damit ni Kimbo, ni Luistro, na kahit yung butas ng ilong lagyan mo ng pula, puti, green na diamante, hindi pa rin magmumukhang ganito. Nakapantalon lang. May relos na mahal. Si Kimbo kung ano-ano mga relo. Putang ina, kamukha pa rin ni Bakekang. Si Luistro, Cartier, kung ano-ano mga relo. Rolex. Ano pa ba yung mga relo niya? Audemars. Kung ano-anong mga relos, putang ina, panis pa rin yung laway. Mabaho pa rin hininga. Si Ridon, nagbabalat pa yung muka. Putang ina, nag-eskinol ka pa. Gago, kahit anong eskinol mo, wala nang pag-asa yan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, yung mga pangit na pagmumukha nitong mga bumabanat kay Inday Sara, hindi na yan dahil sa lahi. Hindi na yan sa lahi. Hindi na yan dahil pangit magulang ninyo. Kahit ang magulang ninyo si Richard Gomez at saka si Aga Mulak, pagsamahin mo, magtirahan sa puwet yan, lumabas kayo sa tumbong niya. Kahit ganun ang mga magulang ninyo, yung mga mukha nyo ganyan pa rin. Bakit? Kasi puta kaluluwa na yan, budhi na yan. Budhi na nagpapapangit sa inyong mga hinayupa kayo. Kita nyo naman kung gaano kaganda yan. Hindi ba? Leila de Lima, putang inang yan. Mukhang mukhang matagal nang hindi lumulunok ng dagta ng driver. Si Chel Jokno, putang inang yan. Nung nagpakasal si Yossi Kadiri at saka si Flavier. Parang siya yung anak. Si Luistro, na naglagay na sandamukal na cat's eye dyan sa Batangas. Putya, parang lumiwanag at makita siya. Ganun pa rin mukha. Mga mukhang mapapanghi. Sabi nga ni Putragis, walang hiya na yan. Mga mukhang parang kahit magtsipilya, mga mukhang panis na laway. Ganun. Sabi ko nga sa inyo, mga mukhang nunal na may buhok. Ganun na mga itsura ng mga yan. Kaya yung mga vlogger nilang papangit din dahil syempre kailangan magkakapareha sila ng level eh. Walang hiya na yan. Tamo, ganyan sinisiraan ninyo. Wala pa rin. Paano na yan? 1. Nagbabalita mula sa frontline. Ganda mo. Hindi ba? Yan yung sinisiraan nila. Tangina yung sinisiraan nila, mas mukha pa silang sira. Hayop yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng